There are some nectar-filled flowers on a tree and some bees are hovering on it. If one bee lands on each flower, one bee will be left out. If two bees land on each flower, one flower will be left out. The number of flowers and bees respectively are, so ito yung mga choices. And by the way, ito ay galing sa, pinipm niya ito sa ating FB page na Free Reviewers managed by Leonalyn. At ito ay mapapanood niyo sa ating ating ding YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Let's do solution number 1. Asa na yung given natin? If one bee daw lands on each flower. So, isang let B para sa bee natin at F para sa flower. Kapag isang bee sa each flower, one bee will be left out. So, ilagay natin dyan, 2 bee, tapos isang flower. Kasi nga, kapag yung isang bee, one bee lands on each flower, so sila yung partner. One bee will be left out. Next dito sa given, if two bees land on each flower, so nandito 2 bees land on each flower, one flower will be left out. So, palagay natin ganito. 2 bees na yan siya, mag-land sa each flower, one flower will be left out. Kulang. So, lagyan natin ng isang flower. Ang nandito sa atin ay 2 bees, 2 flower. Wrong pa rin ito kasi kapag balikan mo yung unang given, if one bee lands on each flower, so one bee each flower, one bee will be left out. So therefore, dagdagan ulit natin ng isang bee. Now, kung basahin natin yung second na given, if 2 bees land on each flower, 2 bees daw land on each flower, one flower will be left out. Walang pares itong isang bee natin. 2 bees, so ito, ganyan dapat siya, 2 bees each flower. So dagdagan natin ito ng isa pa para may partner si flower. Now, para merong extra na flower, so magdagdag tayo ng isa pang flower. Ngayon, tingnan natin yung given ulit. If one bee lands on each flower, so tig-isa sila, on each flower, one bee will be left out. May isang sobra na bee. Then, if 2 bees land on each flower, each flower may 2 bees. One flower will be left out. May isang flower na left out. So therefore, tama to numberin natin. Yung bees natin, asa na yun? The number of flowers, so yan yung nauna, and number of bees. Sa flowers, 3 ang nandito. Sa bees, 4. So therefore, 3 and 4. Nasaan yan siya? Letter D. Now, let's do solution number 2. Doon tayo titingin sa mga choices. Dito pa lang, sa second na given, if 2 bees land on each flower, one flower will be left out. Ibig sabihin nito, yung mga bees natin ay even numbers. So, hanapin natin yung bees, yung second number na dapat even siya. So, ang even natin dito ay itong A, B, at D. So, eliminate natin yung D, hindi even number na bees. Sa first statement na given, if one bee lands on each flower, one bee will be left out. Ibig sabihin, yung difference nila ay isa lang. Yung difference ba ay isa lang. Pero mas marami ang if one bee lands on each flower, one bee will be left out. Ibig sabihin, mas marami ang bees ng isa. Dito sa 3, dapat ito kasi yung mga bees. Dapat mas marami siya ng isa.
At yan lang si letter D. Kasi sa letter A, mas marami si bees ng 2. Si letter B naman, si flower naman ang mas marami ng isa. So therefore, ang sagot dito ay letter D. Meron pa tayong pang solution number 3. Dito tayo sa algebraic way sa pag-solve nito. If one bee lands on each flower, one bee will be left out. Ibig sabihin nito, number of bees ay one more than the number of flowers. Now, if 2 bees land on each flower, one flower will be left out. If 2 bees daw land on each flower. So, yung B, i-divide natin ng 2. Okay? 2 bees land on each flower. Bakit tayo mag-divide? Kasi nga, kung i-divide natin yan, that must be yung number of flowers minus 1. Bali, ito yung first equation natin na kung isang bee, 1 bee lands on each flower, may sobra tayong isa. Para masasabing 1 flower will be left out dito sa next naman na given, ay dapat i-divide natin yung B natin by 2. In other words kasi, ito ay B equals twice of F minus 1. So, kopyahin lang natin yung first equation natin, which is B equals F plus 1. At ito naman, anyway, since kopyahin lang din naman natin ito, no? So, i-keep na lang natin to. Ito yung first equation natin. Ito naman yung second equation natin. I-combine natin sila. So, anong gagawin natin? I-add lang natin yan. So, we have positive 1 plus negative 1. So, wala yan siya. So, i-out na natin. Ang i-add natin itong 2F, we have 2F. Anong gagawin natin sa B na ada natin sa B over 2? Laging tandaan kapag walang nakasulat ng coefficient, automatic 1 yung coefficient dyan. Now, para yung 1 ay saktong ma-add natin sa 2, yung over 2 bali, ito kasi ay pareho lang sa 1 plus 1 and 1 half. Ang kabuuan dito sa 1, ang fraction dito sa 1 ay dapat 2 over 2 para pareho yung denominator natin na 2. So therefore, this is 3 over 2. Kailangan natin gawin ito. So this is 2 over 2. Then we have 3 over 2b. Yung 3 over 2b, parang pinahirapan ko lang yung mundo nyo, no? Yung 3 over 2b ay pareho lang sa 3b over 2. So, yan yung gagawin natin. 3b over 2. Since itong si 2 ay pang-divide sa 3b, kapag i-transfer natin sa kabila, ay magiging pang-multiply na siya dito. 2f times 2, this is equal to 4f. So, therefore, this is, sulat natin dito. This will be 3b equals 2f times 2. So, 3b equals 4f. Since si 4 ay pang-multiply sa f, pang-divide na yan dito sa kabila. In other words, mag-divide ng 4 to both sides para makancel natin yan. Ito namang si B dyan, since pang-multiply din siya sa 3, kapag ma-transfer, pang-divide din siya sa letter F natin. Therefore, itong si 3/4 ay equal sa F over B. Yung number of flowers natin ay 3, yung number of birds natin ay 4. So, ang sagot dito ay letter D. Now, kayo na mamili kung saan sa mga solutions na medyo mas madali lang sa inyo yung solution 1, 2, or 3. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.